Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Deezer HTV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa Deezer HTV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan.
taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't iba na itinuturo sa atin sa problem solving is first, you have to recognize that there's a problem. Kasi pagka na-recognize mo na may problema, 50% ng problema na-solve mo na. Di ba? Pag inamin mo na may problema. Kasi pag in denial ka, walang mangyayari. Oo, kasi talaga hong yung banggaan ngayon ng Senado at saka ng Palasyo sa pagsasabing may krisis ba o wala. Halos itong mga senador na ito nakalumutang ho ngayong araw Bamakino, Loren Ligarda, sino pa yan? JB Ejercito, Win Gatchalian. Lahat sila sinasabi, partner may krisis na tayo. Wala diba? ba? May krisis na tayo. I think Senator Bam nga yata nagsabi na we have to declare na state of national emergency for this. Why? Because ang kalaban natin dito ay yung pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo. At ang triggering factor po yan para sa chain reaction. Kasi pinag-uusapan ho namin ni partner kanina, bakit ba sabi namin, tanong din yan partner ng mga kababayan natin bakit ba yung langis na ibinebenta ngayon, yun naman nabili bago pa nagkagyera. So ibig sabihin, nabili yun. Mas mababang halaga. Yes, low price. Kanya lang yun ang problema natin. Dati regulated ang industriya. Ano bang ibig sabihin, partner, nung deregulated? Yan. Hindi na regulated. Para bagang partner na kung dati ikaw ay minor de edad pa, may paghihigpit pa sa iyong magulang, may pagbabawal parental guidance pa. Diba? May pagbabawal pa. At yung pagiging menor de edad ay sakop yan sa batas, yes, na ikaw ay under the jurisdiction of your
parents. Hindi ka pwedeng hindi susunod. Correct. Dahil minor ka pa. Pero nung ikaw ay Tumungtong na. 18th birthday, Yan considered sa batas ay isa ka ng adult na maaari ng bumoto. Wala Ayan. nang hindi naman sa totally wala nang control, pero may kalayaan ka na. Yes. Oo. Yan ang nangyari ho. Hindi may kalayaan na yung mga oil companies dahil hindi na nga tayo. Kasi kung mapapansin ninyo, di ba? May gasolinahan dito sa ganito, bakit ang mahal? Ganitong Iba-ibang brand presyo, ang mahal. oo. So, imagine niyo yun. Sabihin na natin, Big Three, kunyari Petron, Caltex, Shell, Unioil, iba-ibang branch, pare-pareho ng klase ng gasolina, pare-pareho po sila ng brand. Pero iba-iba yung presyo, mas mahal sa ganitong lugar, mas mura dito, So maraming factors. Pero ito po ay isang partner, negosyo kasi yan at the end of the day. I think better because we have attorney, we have a lawyer. And lucky we have Attorney Bigor Mendoza, the chief of the LTFRB. Tatanungin natin siya dun sa mga hindi nakatanggap pero siguro baka malekturan hindi naman malekturan, kundi malinaw lang din from the point of view of Attorney Bigor. Attorney Bigor, magandang hapon sa inyo. Si Henry Uri at si Karen. Magandang hapon po, Chief. Hi, Henry. Hi, Karen. Good afternoon. Good afternoon kayo po. aming hihingan po ng pahayag tungkol dun sa hindi mga nakatanggap na ng mga TNBS drivers. Pero bago yan, sir, pwede ba namin kayong mahilingan ng kaunting pagtutuwid ko? Kasi bakit nga ho daw ba? Yun namang gasolinang nabibili natin ngayon, tama ba? Na yun naman ay nabili ng mga gasolinahan bago pa magkagyera eh. Bakit ang mahal? Bakit ang mahal? Opo, ang explanation po nila dyan, replacement cost, yung krudong ginamit po ngayon, nauubos po yun. They have to buy a new. So, ang presyo ginagamit, ang binibili ng krudo ay mas mahal na. Yun na ang ginagamit nilang presyo para magkaroon sila ng pondo para makabili ng mas mahal na krudo. Kumbaga parang kasi bilagay natin sa bigas para mas madali. Sa tindahan. Kunyari, nasa tindahan. Ayun. So, kailangan yung mga paninda mo ngayon maipaubos mo sa mahal na presyo para magkaroon ka ng maraming puhunan. Kasi, para pambili sa susunod na pang-stock mo. Sa susunod na linggo, ang bibilihin mo ay mahal na. Ganon, ano ho? Tama po. Hindi ho ba yun na kayang pigilan ng gobyerno? Wala bang tayong pwedeng gawin doon? Na, teka muna, baka naman sobra-sobra na yung inyong pagpupondong yan. Yan nga ang isang komentaryo na dapat maglabas ng puhunan yung oil company. Para hindi na kinukuha yung pagkakyat ng presyo dun sa binibenta nila. Hindi ba? Pero kailangan basahin natin yung oil deregulation law ano nakasaad dyan kung pinapayagan ng oil company na gawin yung bagay na yan o hindi, no? Yun ang ating kailangan na pag-aralan ngayon. Tsaka yun nga po kasi, di ba, attorney, partner, marami nagsasabi na it is also a business. Negosyo kasi yan, di ba? So, so hindi naman pwedeng sabihin nila na hindi sila susunod dun sa presyuhan sa pandaigdigang pamilihan, di ba? Para maging competitive din naman at hindi sila malugi, di ba? But anyway, attorney, with your indulgence, ano ho ang inyong sagot dun sa mga nagrereklamo na hindi pa raw sila nakakatanggap? Opo, nasa Quezon City nga ako kanina at merong hindi nakatanggap. Ang karamihan na problema ho dyan, itong tinatawag nating yung incomplete details sa pangalan niya, no? Kung hindi naman, tawag dito, nalagay siya sa ibang listahan. Based ang tao nga sa Quezon City, nakalista siya as a delivery service at nakalista siya as TNBS. So sinasabi natin sa kanya, kahit natanggal ka doon sa TNBS list, nandun ka naman sa delivery list. Kasi depende ko anong unang list, depende ko anong listahan ng unang pumasok. Dito naman sa pangalan, doon sa yung incomplete information, birthday, address, first name, middle name, and last name, pwede mo naman i-correct yun. Tapos meron tayong special payout day, no, na gagawin
dun sa mga taong iko-kompleto na po ang kanilang detalye. Kasi gusto natin masigurado na yung perang ilalabas ay dun sa totoong, dun sa taong dapat makatanggap. No? That's why it's important for us na makompleto po yung informasyon. Marami ho ang incomplete pa rin. No? So, yun po ang ating nagiging problema pagdating sa araw ng bigayan. Pero don't worry, wala akong parang ikabas kasi meron naman tayong special payout day precisely dun sa mga hindi nakakuha sa araw na to. Okay. Pero Chief Sir, yung mga nabanggit nyo ng mga dahilan, ano po ba yung sinabi din ng mga drivers at yung kumpanya mismo na kanilang pinagtatrabahuan? Bakit tila parang hindi po updated yung kanilang listahan na pwede pong si Ka Henry, kunyari po, ay nakalista sa ganitong listahan kasi ito yung unang pumasok. Pero siya ay lumipat pala, hindi na siya sa kumpanyang ito ng TNVS pero sa kabila na po. Bakit po hindi na-update sa inyong palagay, sir? Kasi posible rin naman na delivery service provider pa rin siya, naka-registered pa rin siya doon, active pa rin siya doon, maybe once a month na siya doon, pero meron pa rin siyang trabaho doon, no? Pero ang primary work na niya ngayon, TNVS, no? Siguro sa isip ng driver, wala na siya masyadong kitikita doon kasi once a month lang as a delivery service provider, pero as a TNVS, pero naka-record pa rin siya doon. Kaya yung delivery service company, porsigadong magbigay ng listahan kahit na pa isang araw lang siya sa isang buwan. Opo. Para lang maintindihan ng mga nakikinig sa ating driver, who's to be blamed? Sino ang baka kasi hindi naman siguro blame, pero saan ba nagkulang? Saan ba nagkaroon ng problema? Bakit may maling entry sa pangalan? May maling entry kung saan ka nakalagay? Sinong nagka-problema? Dito ho sa pangalan, nakikita namin yung encoder, kung sino man nag-encode para sa kanila, kung yung TNCO, grabadang encode, o minsan may isang grupong nag-encode. No? Tingin namin yung encoder, kasi gaya nung nakita ko ito recently naman sa Mandaluyong, no? Hindi natama yung birthday. Nagkamali doon sa paglagay nung numero ng birthday. So, sarami kasi, no? At saka biglaan to, tapos we try to be as fast as possible. Human error lang talaga, no? Pero nakikita naman ho namin sa daang libong pinag-uusapan natin, tapos nagkamali ng 1,000 o 2,000, it's around 1-2% of the total. So it's within reasonable limit. Pero basically po, human error. Kailan yung special payout ninyo? Iba-ibang araw po. Gaya po ng Mandaluyong, I think it's... Di lang po ako sure, no, kung kailan. Kung Sabado ba o the day after, no, i-finalize pa ho namin with DSWD. Pero hindi naman na po tatagal, like, aabot po bago mag-Holy Week o sa susunod na buwan. We rush po ng DSWD po yung payout. No? Kasi after Holy Week, sa probinsya na ho kami. Tama. Nationwide implementation na po kami after Holy Week, sabi ng DSWD. So, I guess we'd like to finish itong yung mga natitira na hindi nakatanggap within this period of time, ito short period of time na to. Attorney, may mga suggestion lang. I think bukod sa naisip ko ito, naisip na rin naman ito ng mga transport group. Bakit hindi na lang gawin nating i-contract of service natin yung mga jeep, bus, taxi, tricycle na para sa libreng sakay ng gobyerno, sila na lang ang babayaran ng gobyerno. Pwede ba yon? Opo. Kasama ko yan sa mga tulong na gagawin sa ating gobyerno. No? Meron tayong nakalaan na pondo, hindi naman ganun kalaki. Bingi pa tayo ng karagdagan. Initially, mga 700 million na na-identify daw natin yung mga rota sa buong Pilipinas na pwedeng ipamigay yan, bahagi, para magkaroon ng service contracting. Ayun. So, kinoconsider po yan ng gobyerno? Opo, kasama talaga ho yan. Kasama ho yan sa mga tulong na balak ibigay ng gobyerno. Okay. Naisip ko lang pala, attorney, kanina, nung mini-mention mo yung listahan. Balikan ko lang po yan. Kasi ako po, pag sumasakay po ako ng mga TNVS, Grab man yan, InDrive o yung isang driver po pala, hindi lang siya sometimes sa Grab. Paminsan nag-accept din siya sa InDrive or sa Joyride. So, paano po yung listahan na yon? Kasi ibig sabihin, kung nagdadrive po ako sa InDrive, tumatanggap
din po ako sa Grab, may schedule, and then meron sa kabila. 3 beses po ba ako kukuha ng ayuda? Di po, isang beses lang. Good question po. No? Kaya dinidinis po namin yung record dyan. Ang in-drive magbibigay sa amin ng listahan, si Grab magbibigay, tapos si Joyride magbibigay, tapos dinidinis po ang listahan para masigurado isang beses lang siya. Isang beses lang. Okay, kasi yung iba po, sabihin na po natin, di naman pinagbabawal sa mga drivers po, so they have the freedom na mag-ano po sa iba't ibang companies po. Hindi naman po pinagbabawal yon. Pero pagdating po kasi, ibig sabihin parang nasa listahan yung pangalan ko sa 3 po na yun. Di ba? Baka mag-assume sila na 3 po yung ayuda ko, 15,000 yun. Para host dito sa mga motorcycle taxi at saka delivery services, maraming overlap din po yan. Opo. Na motorcycle taxi siya at saka delivery service provider siya. So, dinidinis po namin yun para one time lang mo siya makakatanggap. Para lahat to, one time muna. Okay. Tapos pagka natapos na natin lahat, then we can look at the second week now or kung kinakailangan pa. So, Attorney, bago mag-Holy Week, tapos na ang Metro Manila? Opo. DSWD po, tapos na sa Metro Manila. Pati po yung ayudang subsidiyang ilalabas ng DOTR. Tatapusin po namin ng Metro Manila by Monday next week. Tapos, after Holy Week, probinsya na? Opo. Pero ang DSWD po, probinsya after Holy Week. After Holy Week na, yun na nga. Ang DOTR po, as early as today. Nagsimula na rin tayo sa probinsya. Okay, alright. Sige. Attorney, thank you. Salamat. Attorney, ihabol ka lang siguro, Attorney, if you still have time. Kasi nagpaplano rin po pala ng kilos protesta ang ilang mga jeepney drivers po, tsaka mga public utility vehicles po. Ano po ba ang ating, kumbaga, maitutulong din naman sa ating mga commuters na kailangan pa rin pong sumakay, pumasok at pumunta sa kanilang mga opisina o mga lugar na pinagtatrabahuan. Pero hindi pa naman po yata nila nasabi kung kailan, pero meron pong isa na namang malawakan po na pinaplano. Opo, andako tayo dyan. Meron tayong mga backup vehicles na din kinakailangan para i-ferry po yung ating mga pasahero sa final destination po nila. Attorney, March 26-27 pala, Attorney. May mga may counting request lang. Baka naman daw pwedeng huwag naman dump truck at saka mga police mobile. Ay, ganun ba? Hindi. Mahirap ba? Yung mga bus at saka coaster van. Yes, sa wag naman daw yung dump truck kasi medyo syempre naman lalo kung mag-opisina ka biglang sasakay ka nga naman sa naka-uniform ka na skirt or medyo mahirap. Naka-heels. Yun ho kasing lumabas sa sakay ng mga parang inaaresto yung sa mga pulis. Grabe naman. Wag rin dyan. Sige, Attorney. Salamat ha. Salamat. Thank you po, Attorney. Salamat po. Thank you. Attorney Vigor Mendoza ng LTFRB. Naman ganda-ganda mo no? Tsaka hindi lang. Tatrabaho ka, tas ganon. Tayo naman ay taxpayer. Yung may konting dignity naman po sana. Tayo naman mga taong maski pa paano ay itinuturing naman natin ang ating mga sarili ng mataas na uri. Kahit ho tayo ay mga simpleng mamamayan lamang. Yung ikaw nasa krisis na ganyan at ikaw nahirap na nga sa buhay. Pagkatapos wala ka namang option, gagawin mo yon. Sasakay ka talaga kahit sa... Nga lang, alam mo yung feeling, pero yung maaawa ka kasi sa sarili mo, di ba? Na bakit ganun? Tapos, wala lang. yung dump truck, yung mga sasakyan ng pulis, di ba? Ano ba yung tawag doon sa ka talaga. Truck na mataas na? Dump truck ka. Dump truck ba tawag doon? Mapapaluha ka talaga, lalo na pag naisip mo, kung hindi ninako ng mga tinamang ito ng magaling ng pera, baka naka-arkila kami ng bus di ba? Baka sinasakay namin ngayon, maski pa paano, bus na kahit hindi aircon. Diba? Oo, yung alam mong pang pasahero naman, diba? Dahil sa ang problemado ang gobyerno sa pera, kailangan magbenta ng mga properties, ng assets. Diba? Bakit? Kasi nga, yan ang magkano ba yung pinag-uusapan nating ninakaw doon sa flood control fund? Trilyong piso pinag-uusapan natin doon. Na ngayon tahi-tahimik yung tinamaki na magaling kay mga magnanakaw ng mga ng malay-malitang pera. Napakatahimik ninyo ngayon. Wala man lang kayong mailabas na
pahingi naman kami ng mga kalahating maleta at mag-arkila kayo ng mga magagandang masakyan man lamang ng mga nagdurusa ngayon sa hirap ng gasolina, sa mahal ng presyo ng diesel. Hindi ba? Kayo, sigurado yon, partner. Ngayon, wala kayong problema maski pa ang inyong mga sasakyan sumusuka ng gasolina, partner Ha? Dahil ang dami niyong pera ang dami niyong sinuba. Balansyado! Alas 6:02 po ng gabi, si Noche Kakas mamimigay ng pera. Noche, nasaan ka? Ito na ang ating winner sa Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Hello, Noche. Good evening sa'yo. Nasa Las Piñas ang ating MX3, Malakas, DZRH Malakas promo kasamang MX3. Noche. Yes, Miss Kay at Pedri, yung sabi nung dumadaan dito, yung dump truck daw, pang baha lang daw yun. Yun nga, kasi ang taas nun, di ba? Oo. Lalo na yung mga nakapin-spread, papasok sa opisina. Talagang nahihirapan. Nakarating din sa atin yung mga ganyan nagdako ng ilang mga pagbabansa. Samantala, Henry at Miss Kay, nandito tayo ngayon sa may T5 Road, Barangay Maluyo sa lungsod ng Las Piñas, kung saan ay habang tayo pinabaybay natin itong kahabaan ng T5 Road, papahinto tayo dito dahil nakatutok yung kanyang mata dito sa kanyang cellphone. Ayan, papakita natin itong isang vendor dito. Ayan, pakita natin. Tapos, sirado kasi yung kanyang radyo. Ayan, yung kanyang radyo. Gutay-gutay na. Pero gumagana pa. Oo, gumagana pa na. Pinakita niya talaga. Ay, ngi. Sabihin mo nga kay backless yung radyo. Sabihin mo kay Sherwin, bigyan mo nga ng radyo sa ate. Bigyan ng Astron yan. Talagang, naawa ko. Backless Oo. Pero pwede pa siya. Gumagana pa. Baka meron dito si Sherwin, hihingi natin si ate. Oo, kahoy yung kanyang, kahoy pa, no? Kahoy pa yung case na kanyang radyo. Ate, nakikinig ka? Dati yan. Matagal ka na nakikinig natin siya rin? Opo. Nakikinig ka ba ng drama? Yes, nako. Nakikinig ka rin ba daw ng drama? Ay, hindi na. Balita. Balita sa umaga at saka hanggang hapon. Dahil ito na talaga yung pinagkaabalahan niya, pagtitinda ng buko, yan, buko-fish, tapos yung mga soft drinks sa kayong mga hopya. At dahil sorry ka ng DZRH, meron ka na kagad ng 1,000. Yay! Very good! Maraming salamat sa DZRH at kay Sir Henry at saka kay Ma'am Karen po. Very good. Thank you, Ma'am. Pampalakas na katawan. Yan, MX3. At kasi DZRH, yan. So po yan habang nagtitinda. At sa ganda namin, yung ating DZRH sa payong, mapaulan, mapainit, yan. Kasama mo ang DZRH payong. Ano sabi mo? Maraming salamat po. Ate, teka. Yan, namumuno. May kapalit yan. 4 na box ng hopya ang kailangan ipalit mo riyan. Paborito na ito Isang hopya. Noche! Okay, so, magkano, yung bang hopya niya bago pa? Bago yan, bago. Bago ba lahat yan? Kasi napakarami mga dumadaan na dito. Magkano isang balot ng, magkano isang box? 100. Magkano? 100 pesos yung isang box. 100 naman. 10 piraso. May 500 ka ba riyan, Noche? Ay, sige. Oo. Ibili mo muna ako ng 5 box at padala mo rito. Dito tayo magbabayaran. 5 box daw. Ito. Abot na agad ni Eric. 5 box natin. Yan. At kumakaway. Halo-halo yung flavor. Kumakaway si Joshua at saka si Don Flavor ito Ano ba mga flavor niyan? Halo-halo po ma'am, kasi kung bilang po yung flavor. Sige, kahit okay lang. Assorted mo na. Kahit hindi naman gutom si Joshua, okay na yan. 5 box, dito ko babayaran, padala mo. Okay, so, salamat natin at 5 box ng hopya. Para naman sa gustong manalo ng 1,000 pesos, manapili nakatutok sa DZRH. Maraming nyo naman kayo ng nagsusunod na swerte, manalo sa aming
27, dito na sa DJ Reza. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy naman ni Popcorn! Congratulations, ate. At naka-sales ka pa. Yes. Alam mo, masarap yung tipasopya. Ha? Oo, lalo na pag bagong luto. Famous yun, famous. Famous and your favorite. 607. Babalik po tayo. I'm Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyo. Balansado.